So again, before we start, this is part 2 ng price action. Yung price action topic na to is community request. Kasi majority ng trader is gusto nila scalping. So, nag-start kami about placement ng price action. Okay? So, bullish to bearishness. Tapos yung placement kung saan hinahanap tong mga bullish pattern, bullish candles na to. Okay? So, very ano lang to, mababaw lang tong knowledge na to kasi for basic lang talaga siya. And marami pa to. Marami pa behind this. So, single candle lang to. Meron pang double, triple, meron pang action and reaction. So, matututunan nyo yan pag nagsipag kayo. Yes, mapopost to sa YouTube for part 2. So, pag hindi mo pa napanood tong part 1, I suggest unahin mo muna yon, then ito, isunod mo. Dito tayo sa part 2. Okay? Time frame naman tayo about sa price action. After nitong session na to, hindi ka na magtatanong kung anong time frame maganda mag-trade. Okay? Kasi lahat ng time frame gusto ko kaya nyong i-trade. Although may specific person, like for example, ako, I'm a swing trader, and nagbe-base ako sa 1 week, sa 1 day, sa 4 hours, yun yung mga position ko matatagal. Okay? So kahit si BTC mag-up and down, pakita ko yung chart ko. Sabit get. So, itong BTC, kahit mag-up and down, wala siyang effect sa akin kasi ang target ko is yung dito lang sa low tsaka yung dito lang sa high. So, kung nagda-drop to si BTC, hindi ako masishake dyan kasi nga, nasa loob pa siya ng range ko. Okay? So, ang aralin natin is yung time frame para maka-trade ka any time frame na gusto mo. May YouTube channel dyan na nag-a-appear sa taas. Nababasa nyo ba? Ayun no, gumagalaw. Katabi ng follower goal. CryptoChamp Trader. So, merong 4 na time frame muna ako ituturo sa inyo. Scalping, tapos day trading, swing trading, tsaka yung position trader. Okay? When you say scalping, no need malaki yung margin pag swing trader. Ang kailangan mo malaki yung patience mo. Kasi matagal yung position like weeks or months. So, punta muna tayo sa scalping, day trader, swing trader, it's me, and position trader. So, kaya ko sinasabi to, kailangan mo kasi malaman sa sarili mo, which is kayo makakaalam kung anong klaseng trader ka. Okay? Kayo makakaalam nito, depende sa availability, sa business niya sa buhay. Kung meron kayong time mag-scalping, edi pwede. What if sabihin mo scalping ka pero sobrang busy ka naman on a daily basis? So, hindi siya pwede. Let's say for example, bakit kailangan kong ituro to? That's because pag kayo, nagtatanong kayo sa mga community kung anong bias sa BTC, what if sabihin ko si BTC is bearish? Pag ganyan, pababa, bearish si BTC. Pero sa lower time frame, umaakyat si BTC. Okay? Mababago na yung bias nyo. Kasi ako, yung point of view ko is from swing trader. Kahit lumilipad si BTC, bearish ako. Okay? Nakuha nyo yon? Kaya unang kailangan nyo malaman is, anong klaseng trader kayo and ano yung tinatanungan nyo na trader. So, ulitin ko ako, BTC analysis ko is bearish. Pero kung makikita nyo si BTC sa lower time frame, nagbo-bullish siya. Oh. So, it doesn't mean na mali yung POV natin pareho. Swing trader lang ako, tapos yung iba, scalper. Hi, Crypto Pro. Shout out sa'yo.
So, tuloy. So, kada scalping, day trader, swing trader, or position trader, may specific time frame. Pero itong specific time, nabulol. Repeat. Itong specific time frame, hindi siya limited and hindi siya standard. Hindi siya standard. Walang rule sa time frame. Okay? Let's say, for example, sa scalping, bigyan nyo ako ng time sa scalping. Isang time lang. Dali, sagot. Unang mabasa ko, ilalagay ko dito. Three minutes. Sa day trader. Day trader. 4 hours. Sa swing trader. One day. Okay, yan. So, ito position trader, any. So, explain natin. When you say, sabihin natin, swing trader tayo, and yung highest time frame natin, and yung higher time frame natin is 1 day. So, pag sa 1 day tayo, ibig sabihin, dun manggagaling yung bias natin. Let's say, for example, si BTC nagbo-bullish nga siya. Kahit sa 3 minutes pababa, 15 minutes, 1 hour, nagbe-bearish siya, ang bias mo pa rin is bullish. Kasi nga yung 1 day mo is going long. Okay? Or pataas. That's how you play time frames. Okay? And kaya nagmo-multiple time frame, ipapasok ko na kayo sa multiple time frame, which is advanced. That's because kumukuha tayo ng bias sa higher time frame. Okay? So, ganito yon. Let's say si BTC bullish. And papasukan natin, let's say, etong Fibonacci na lang niya. Okay? Fibonacci, golden ratio. Papasok tayo dyan. Once na tumama dito si BTC sa Fibonacci ratio, bababa ka sa lower time frame ng 1 day. Kaya siya multi-time frame. So, sa swing trader, 1 day yung basis mo na bias. And yung bababaan mo na time frame, sabihin natin, 1 hour. Okay, bababa ka ng 1 hour. I-check mo sa lower time frame kung yung 1 hour mo is magbo-bullish din or hindi. So, sabihin natin, gumanto na si BTC. Okay. Nag-bullish siya sa 1 hour. So, ano na yung confluence mo dyan? Ang confluence mo, yung 1 day mo bullish, yung 1 hour mo bullish din. So, another refinement ka na naman kung gusto mo pa makuha yung pinakadulo niya. Kaya nga refinement yung term. Nire-refine mo siya into lower time frame. So, sabihin natin, ang next na lower time frame mo dyan is 5 minutes, which is dun ka na papasok. So, syempre, dito ulit, from this range na, dito lang sa 1 hour na to, 1 hour. This is 1 day, this is 1 hour. Confirm na yung 1 day mo na bullish, confirm na yung 1 hour mo na bullish. Then, sabihin natin, Fibonacci ulit. Kung yun yung strategy mo, or kung ayun yung POI mo, or doon ka magte-trade. So, sabihin natin dito. So, once na bumagsak ulit dyan si BTC, sa market na yan, then bababa ka sa 5 minutes, which is dun mo na ipapasok yung entry point mo. And ganyan. Okay? And tatargetin mo yung 1 day ulit. So, pag sinabi mo, coach, medyo mahirap tong refinement. Medyo advanced kasi talaga to. That's because kada baba mo ng time frame, nag-iiba yung galaw ng market and merong things to for consideration. Sir, alam mo yung spot the difference? Hindi po. So, question muna dito before we proceed. Yes, order blocks for value gap is working on BTC. Any question? Hindi to strat. Time frame lang to.
ano po ulit connection ng 5 minutes time frame sa entry, bro? Kasi pag sa 5 minutes ka papasok, lumiliit yung stop loss mo and lumalaki yung gains. Okay? Kumbaga, nare-refine mo siya. Naiilag mo siya sa liquidity. So, this is the difference of advanced refinement sa hindi nagre-refine. Kung 1 day ka lang at hindi ka nagre-refine, ganito ang position mo. 1 day. Dito ka na po position. Tapos stop loss mo dyan sa pinakailalim and ganyan. So, makikita nyo yung difference ng position ng nagre-refine sa hindi. So, pinabasa yung comment. Okay, so gets nyo pag 1 day lang yung time frame mo, ito lang, andyan na yung stop loss agad. Ibig sabihin, no need for refinement kung hindi ka pa sanay. Pero kung nagre-refine ka, take note, mas maraming considerations, mas marami kang makikita, and marami kang mako-consider na liquidity. Kasi nga nagre-refine ka. Pero it will give you a better risk-reward ratio. Nice teaching, bro. Yes, it works. Price action works sa lahat. May chance ba na kung bullish sa higher TF ay biglang saktong reversal or di naman agaran bro? Ang papasok na yun sa structure. Sa structure na papasok yun. Kung nasa peak na siya or nasa center. So, ang gamit lang ng fib ganito. Kung bullish yung market, this is your A. Ano ba to? Alisin natin. This is your swing A and swing B. Ganun mo lang siya ipaplat. So, click mo yan, Fibonacci. First click sa low ng A, tapos next click sa high ng A. And itong golden ratio na yan, 0.382, 0.5, 0.618, they believe na si market is nagbabounce dyan sa golden ratio. Pero take note minsan hindi siya dyan magbabounce. Lalagpas yan or minsan ma-SL ka lang tapos lilipad na si market. So liquidity is in simple term money. Money yon ng mga traders na pumoposition ng delikado. I-example ko na dito sa BTC. Let's say gold, this is Fibonacci. Sabihin natin yan. And maraming nakaka-position dyan ng long kasi they believe pag pumunta yan sa Fibonacci, magbabounce si market. Okay? So imagine millions of traders ang nakaposition dito ng long and instead na si market mag-bounce dyan sa Fibonacci, ang ginagawa ng market is bumababa pa to sweep the liquidity or to sweep the money. Tsaka siya aangat ngayon. So, kaya natin naiisip na tama naman yung bias mo pero hindi ka nakasabay kasi natanggal ka sa market. That's why, pag nagre-refine ka, very risky kasi napapaliit mo yung stop loss mo. And obvious na rin tong Fibonacci. Kaya if Fibonacci user ka, let's say for example, yan. Isipin mo, marami kayong trader dyan na pwede kayong maliquidate. Or maraming pera dyan na pwede kayong babaan. Or kunin, sungkitin, i-bear trap, bull trap. Dami sinabi. Pagbutasin yung golden ratio niya, then invalid na siya. That's it. So, balik tayo sa time frame, So, take note. Punta man tayo sa time frame. Masasagot ko yung tanong nyo. Yung pag-scalping, sir, anong time frame po bias and entry, sir? Okay din yung fib sa scalping. Sagutin natin yan dito. So, dito kasi, pag sinabing higher time frame, ito ay 1 hour above. Standard. Okay? 1 hour pataas siya. Which is strong yung candle sa 1 hour. Ngayon, yung tanong mo na, okay din ba yung fib scalping sa 1 minute time frame? Pwede naman, kaso lower time frame yun, which is mahina. Sa lower time frame, hindi nire-respect yung mga lines
order blocks, yun. Gumagana pero mahina kasi nga galing siya sa lower time frame. Okay? Kaya, pero kung galing siya sa refinement ng 1 day, mas mapapaganda mo siya. Pero pag sa 1 minute ka lang nag-base or sa lower time frame like 5 minutes, 3 minutes, mahina yung trend lines na magagawa mo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Ito magandang example. BTC bearish, higher time frame. 1 day. Tapos sa 1 minute mo, nag-fib ka dyan. Okay, this is 1 minute. So kung nilolong mo to, okay, nakalong ka dyan, at ang target mo is dito, possible na ma-SL ka kasi yung 1 day bearish. Kahit sobrang strong yung fib mo dito, yung pagka-plot ng Fibonacci mo dito, if si market bearish, bubutasin niya yung golden ratio mo. Kasi kinuha mo yung golden ratio mo sa lower time frame. And walang laban yung lower time frame sa 1 day bearish ni BTC. Okay? So I hope clear yun ha. Yung YouTube ka po for full tutorial. Yung YouTube nandyan sa taas, nakikita niyo ba? Yan, maraming noise kasi sa lower time frame. Kumbaga sa lower time frame, daming ganyan, no? Hindi mo alam, may up and down. Pero sa higher time frame, ganito lang talaga siya. Kung candle siya, ganito siya. Gets nyo? So, maraming up and down sa 1 minute. Kung 1 day, ganito siya. Kung candle niya, ganito siya. Any question before we proceed? May nagets ba? Ayan, tanong. Speak or forever hold your peace. For me, maganda talaga swing. Pero I don't recommend yung swing. Kasi matagal talaga siya. Hindi naman ganun katagal. Pero kasi, yung patience mo, matetest niya talaga yung patience mo. Pero depende talaga sa trader. Kaya, I suggest, kilalanin mo yung sarili mo kung para saan ka dito. Scalping, day trader, swing trader, position trader. Para hindi ka na shake. And also sa time, walang rules. Wala. Ito na naman tayo. Walang rules sa time frame. Ikaw pumili kung anong gusto mong time frame sa day trader. Kung gusto mong mag-start sa 1 hour, sa 3 hours, and so on. Kung gusto mong bumaba sa 5 minutes, sa 3 minutes, ikaw bahala. Yes, basically, ride the trend sa higher time frame. Yung 1 hour above is higher. The 1 hour below is weaker than ano yung 1 hour, pwede mo i-consider siya na higher time frame or lower time frame. Kaya depende siya sa trader. Sa akin yung 1 hour lower time frame na siya. Kasi galing ako sa swing. Kung ikaw ay scalping ka, ang 1 hour sa'yo, higher time frame na yan. Okay? So, different POV. What's sa Forex, boss? So, punta tayo dito. So, wag na kayo malito sa time frame. Same din ba to sa currency trading? Yes, same lang po. Same lang po. So, okay na tayo dito. Lower time frame and higher time frame. So, ito, bibigyan ko kayo ng example. This is for our candle. And this is 1 hour. So, syempre, pinagmat no?
Sa loob ng 4 hours, merong 4 na candle, 4 na 1 hour. Tama ba? So, itong bullish candle sa 4 hour, yung structure niya ganito. Okay. Ang tawag dito, candle mat. Pag sinabing candle mat, kino-combine mo yung tigo 1 hour na candle into 4 hours. That's the law of time frame. So, punta tayo sa next. Etong shooting star na to or hammer. Ito yung itsura niya. Okay? Pero may ano dito, mind-blowing. Hindi lahat ng 1 hour, hindi lahat ng nasa loob ng 4 hours is ganito itsura ng 1 hour. Okay? Tignan mo yung dito, sa red. Ito yung 4 hours niya, same siya dito, pero yung 1 hour niya ganito. So, nagigets nyo ba paano nabubuo yung candle? I-review nyo na yan. Assignment nyo na yan. Okay? Isipin nyo kung paano nabuo tong isang malaking 4 hours na to na ganito yung candle. And paano nabuo tong candle na to na ganito yung candle. Okay? So, same thing sa 4 hours and ito rin. And ito. Okay? So, aralin nyo yan. Hindi nyo naman kailangan i-memorize or i-master yung candle names. Ang kailangan nyo is ma-familiarize. So, when you look at the candle, yan, parang ganyan. May composition sa loob yan. Sa one day na to, yung one day na yan, may candle composition yan sa loob. And pwedeng sa loob niyan, sa lower time frame, may umaangat na candle or bullish yung mga scalper dyan. Check natin. 5 minutes. Ayan. May mga naglo-long dyan for scalping. Okay? That's because lower time frame sila. So, yung kaninang example ko, kung ikaw ay scalper at hindi ka nag-base sa higher time frame mo, baka nilong mo siya hanggang dun sa taas. Ganon. Okay? Pero babalik ka ulit dun sa time frame mo, sa higher time frame, one day, bearish yung overall bias ni BTC. Okay? So, any question? Bali, higher time frame for trend, then smaller time frames for end. Yes, smaller time frame. Actually, tatlong time frame yon. Yung gitnang time frame for confirmation. Confirmation and mga patterns. Funded ko ba, boss? Hindi po. Own funds po ito. So, any questions sa time frame? Sige, magsalita na kayo. Okay, when it comes to strategy ko kasi physical touch. Hindi, joke lang. Yes, recorded to and ma-upload to sa YouTube. If you need the link, nandyan sa taas. Nakikita nyo ba yung link dyan na gumagalaw? Okay, when it comes sa strategy, pag nanood kayo doon sa YouTube ko, meron dong plan. Okay, may plan strategy ako. Let's say for example, si BTC bumagsak dito and I'm looking for ganito. Yan. Ganyan yung plan ko. However, pag itong plan ko or itong strategy na to, I think this is unicorn setup, ICT. Pag hindi niya ginawa yan, makaka-adjust ako ng mabilis. That's because meron akong knowledge sa ibang strategy. Hindi ako limited sa market condition. Kaya, I don't really rely sa specific strategy. Although maganda talaga meron kang specific strategy. Pero kasi for me, nag-work siya sa akin. Hindi ako nag-rely sa isang strategy lang. Let's see, what is your question? Sleep well. Actually, bearish talaga ako dito sa BTC. Ito yung kahit umabot siya ng 70k, bearish pa ako dyan. Yan.
TA to sa Telegram since kita niyo wala namang 'di ba? Wala namang special sa chart, 'di ba? Walang magic, parang nag-bounce lang siyang ganyan and binax mo lang. So just by boxing it, magigets mo lang yung galawan ni market. Nako-corner mo siya kung saan siya gagalaw. Sleep well, bakit daw? If you will ask me kung anong strategy yung effective, gusto niyo malaman? Ito, let's say for example, swing high and swing low. Kunyari higher time frame ka. Ito na agad yung swing high, swing low mo. Swing low and swing high. Maiintindihan mo yan sa pullbacks. So, yung market kasi gumagalaw yan ng ganyan. So, yan na yung mga swing low mo. Swing low, swing high. So, pag finib mo yan, sakto yan. Then, another swing low, another swing high. Pag finib mo yan, sakto ulit sa golden ratio. Then, another swing low. Hanggang makabuka ng structure. Yes, humanap lang kayo ng fit sa'yo. So, kung gusto nyo malaman yung strategy na nag-work, lahat ng strategy nag-work. Okay? Yung trader mismo yung hindi nag-work. Harsh. Pero legit, lahat ng strategy nag-work. Ano po mas effective na strategy ang galing? So, basically, nabubuo ang swing high and swing low by FIBO. Hindi lang sa FIBO, sa structure mismo, sa galaw ng market. So kung ang question nyo is strong ba yung POI nyo, whether supply or demand, support and resistance, pag galing siya sa higher time frame, strong po yun, tapos nire-reject most of the time. Ganito, kunyari, ayan yung supply mo. Hindi makalagpas dyan si market, hindi siya makalabas, lagi siyang nire-reject. Then, this is a strong supply. Wait lang, ang bilis ng chat. Baka naman hindi ako mabasa pa ulit na. Paano malalaman kung kailan mag-enter sa market? So, this is an example of swing trader. Ito na lang sa akin. Hindi ako magta-trade dito kasi wala siya sa POI ko. Inaantay ko si market dito or dito. So, if si market hindi siya pupunta sa sarili kong POI, then hindi ako magta-trade. That's why may POI tayo. And that's why patience has a big part of trading. So, kailangan ko antayin yan. Biruin mo, since here, inantay ko siya, yan, 36 days ko na siyang inaantay, wala siyang ganap. So, nagte-trade ako sa ibang chart. Bro, bilis. Yes, yan, Goldie. Every strategy talaga nag-work 100%. 100% din. I mean, nag-work siya sa lahat ng trader. Mahirap lang kasi, for example, nag-SMC ka tapos hindi nag-work sa'yo ng 1 week, papalitan mo na siya. Sakit, di ba? Kasi lipat ka sa ICT kasi bago yung pandinig mo. Tapos hindi kayo nagkamabutihan ng 1 week ulit, papalitan mo siya ng harmonics. Palit ng palit. You just need to reach. Kailangan mo lang malaman kung ano effective sa'yo. Mahanap mo yung edge mo. O, kung anong type of trader ka. Ayan o. ICT si Just FX pero yung estudyante niya, indicator yung ginagamit. Which is, dun kasi siya masaya and dun siya profitable. So, wag mong babaguhin yung nag-work sa'yo. Ang bilis na siya. Lagi kang nakalimit sa supply and demands. So, since may supply ako dito, tapos pumunta dyan si market, hindi yan executed ng limit. Magre-refine pa ako dyan kasi pwede siyang tumagos na ganon. Kaya, I need to adjust. So, hindi porket may POI ako dito na magbe-bearish ako, syempre kailangan ko hanapin yung bearish confirmations dito. And pag wala siyang pinakita,
Sa criteria mo, kunyari marami kang criteria, candlestick, RSI, divergence. Pag wala siyang nasagot doon, then dapat hindi mo na tinake yung trade. Pasensya na sa hindi ko nabasa. Ang bilis eh. By the way, this is recorded. So kung gusto nyo balikan, pwede naman. Ang bilis. Paano po yung sa crypto? Puro stop hunt. AOX, confirmation, FP bago. Marami talagang stop hunt dito. Siyempre, pag walang ini-stop hunt, hindi gagalaw tong market. Kailangan may natatalo para manalo kami. So, yon kasama talaga sa game yon yung matalo. So, yan o, sabi ni Josh Effect, huwag kayo mag-focus sa strat. Mas i-focus nyo yung self-mastery, yung pinakamatagal na journey. Focus kayo talaga sa sarili nyo talaga. Kasi by nature, matigas talaga ulo ng trader. Yung sarili natin, matigas yung ulo. Nagre-rely pa kayo sa higher type ng BTC para mag-trade sa ibang coin? Actually, yes. For me, kasi pag kahit yung lower type, yung sa altcoins ko is short, tapos si BTC naglo-long, na-SL niya talaga karamihan eh. Kasi sumusunod sa kanya as mother coin. Hindi po ako daily nagla-live. Actually, surprise live nga to eh. Hindi ko pa nga nasabi sa community ko eh. Meron ba dito nasa community ko? Na-update ko kasi sila pag nagla-live ako. Hindi ako daily nagla-live. So, I hope makaka-catch up kayo pag nag-live ako. Kasi may next pa. Ito yung next. Sa next session naman. Price range naman, tsaka yung time difference. So, yung first namin is placement. Kung nalito ka sa supply and demand, nandun yan sa first session. This is the second. And this is the third. So, update ako ulit. So, ang time frame na ginagamit ko talaga, 1 day, 4 hours, and 15 minutes. Okay? Pero, gaya ng sinabi ko sa inyo sa umpisa, nag-a-adjust ako, kaya ko i-trade lahat ng time frame dito. Kung gusto niyo makita sa YouTube, may 1 minute. May 1 minute ako doon, nag-trade ako ng 1 minute. Or 1 hour. Para hindi kayo limited sa market condition. Hindi ako nagte-trade ng gold, pero dati may nagpa-TA ng gold sa akin. Yun lang. Totoo ba na inversely proportional ang crypto sa USD? Bagsak USD. I'm not sure yung correlation ng USDT sa crypto. Maybe for Forex. Wait lang, may question ako. Wala ba kayo nakikita dyang channel sa live, sa TikTok live, yung lumalabas diyan sa taas? No, katabi ng follower goal, Crypto Champ Trade. Ayun. Thank you. Ay, ang babait. Sumagot lahat. Thanks. So, wag ka malito sa supply and demand. Galing kasi yan sa 4 phases ng market cycle. Alam niyo ba yung 4 phases? Sino makakasabi sa akin ng 4 phases ng market cycle? Yan. Siyempre, alam ni Josh FX yan. Accumulation, markup, distribution, markdown. Markup, distribution, markdown. Yan na yung supply and demand mo. This is your demand and this is your supply. Isipin nyo na lang, this is a market. Market nga eh. Diyan nagba-buy and sell yung mga tao. And dito sa supply, nanalo yung seller.
kaya nakababa. Dito nag-buy and sell yung tao sa market na to or sa palengke na to, and nanalo is yung buyer, so nakaangat. So lagi mo i-consider kung nasang position na si market. Kaya nga may disclaimer kasi hindi porket nasa supply siya is bababa siya. Kaya kailangan nyo mag-confirm kasi pwede siyang umangat. And mag-create siya ng another supply. It's all about confirmation talaga. Kailangan mo i-confirm dito. Kaya tayo may confluence, may confirmations. Yung may criteria. So, pag hindi niya pinasok yung criteria mo dito, like candlestick, indicator, divergence, Fibonacci, wala siyang ginawa doon, then, better wag mo na i-take yung trade. Kasi syempre, aalisin niya yung confidence mo. Bro, akit muna BTC. Hindi ito bias Hindi ako nagbabias. Minsan lang. Bearish ako. Bearish talaga ako dito eh. So kahit umakyat siya dito, I'm not sure kung akyat siya dyan, pero bearish ako talaga. So take note, don't follow my bias kasi pag si BTC nag-bullish talaga, makaka-adjust ako agad. Pero para sa mga disclaimer sa mga nakikinig dyan na wala pa masyadong idea, baka pag inisip nyo na sinabi kong short to is i-short nyo na siya pababa hanggang dito. So hindi ganon. Okay? Counterin nyo lagi trend para lang. So isang ano lang, 35 minutes pa lang. Isang psychology lang na sasabihin ko sa'yo na pwede niyong i-add sa trading journey niyo. Marami ko open trades. Last week pa. Bearish talaga kay BTC. So, let's say for example, nag-trade ka or marunong ka na mag-TA. I'm speaking generally Depende kung anong strategy mo. Halo-halo kasi ng strategy kaya hindi siya about sa strategy Pag nag-TA ka, and let's say for example, etong chart na to, sabihin na lang natin, ADA. Sabihin na lang natin ito, yan. Wild, ganyan yung itsura. Then, tinrade mo siya. Dahil familiar ka. Pag hindi ka familiar dito, then better i-trade mo siya. Kahit walang funds. Para lang ma-familiarize ka kung ano yung gagawin ng market. Okay? So, more experience, more point of view sa market. Tanggal ka ba yon? Kaya minsan, sa community, kunyari yan, for example lang, natatrade na nila yan nang walang chart. More on familiarization na lang. Kasi, ay, parang na-trade ko na to dati Parang ganon. Pero kung ikaw, baguhan ka pa lang, syempre, nag-accumulate ka pa lang ng data kung ano yung nagwo-work sa hindi and kung ano yung gumagana sa hindi. Tinagalog ko lang talaga So, let's say for example, SMC ka and nakita mo to as order block and may fair value gap, then sabihin natin gumawa siya ng liquidity. Then, itry mo i-trade to ng long. Do not trade this example lang. Then, what if hindi nag-work? E di i-review mo ano yung nag-work. Then, i-add mo yan sa data mo. So, gawin mo lang yan consistent. Magulat ka one day, nandun ka na. Chart patterns muna imasa. Yung mga chart patterns, support and resistance, ano yan? Mga sanay sa bashing yan. Kasi syempre, basic and liquidity. Alam nyo ba kung paano nagiging liquidity ang SNR? Like, this is your resistance. And this is your support.
let's say this is your resistance for basic kaya siya laging binabash or yung strategy niya hindi tinatangkilik kasi basic. Ikaw ba naman, ICT ka, SK, CRT. O di ba? Guwapo. Harmonics. Tapos yung chart mo puro ganito. Di ba mas maganda kaysa SNR? That's because itong basic na to, halos majority ng traders alam to. So, pag papasok ako sa resistance, hindi ko papasukin yan dito. Kunyari, isa-short ko hindi ko papasukin yan dito. Okay, tas SL ko nandyan. Kasi majority ng trader, nandyan yung position. So, pwede silang stop hunt na ganyan, no? Yan. I-sweep sila pataas. So, kung ako to, ititrade ko yan dito mismo sa week, sa dulo. Yan, kukunin mo yung pinakadulo ng week. Yung susungkitin lang talaga yung entry mo, tas bababa. Ganon. So, ganon nag-work yung market. Pag ito, obvious na yan, na resistance, strong, one day, expect mo na ililiquidate lahat ng short dyan. Okay? Take note tama yung bias nila na short, pero tanggal sila sa market kasi nga, lumagpas na ganon. Coach, na SL ako, so what if hindi ko nalagyan ng SL? So, nandiyan yung liquidation mo. Paano kung hindi naman siya nag-reverse? Dumaretso siya, edi liquidated ka na. So, things to consider. Anyways, that's it. Any questions before we end? Update ako ulit sa part 3. By the way, nag-gets nyo yung combination? 1 hour, so 15 minutes. Yan, nabubuo yung candle. Diyan siya nabubuo. So, bumaba yung candle, tumaas, bumaba ulit, tumaas. Ito yung result niya, 1 hour. Same thing dito, tumaas siya doon hanggang week, tas bumaba. Ito yung result niya, 1 hour. Yes, sweep muna, then confirmation, tsaka ka mag-entry. So, iba't ibang klaseng confirmation meron tayo. Lagi niyong aantay yung sweep para hindi kayo masama. Some say manipulation yon kasi natalo sila. Pero siguro part lang talaga yun ng market. Yes, nag-scalp ako. Makita niyo yung 1 minute ko sa YouTube. And ito na sa session, sa next session, for price action pa rin. Mas maganda to. Makikita nyo yung galaw ng chart. Makikita nyo yung galaw ng chart nang walang nang naked. Yan. Walang drawing. Makikita nyo based sa galaw. Ito yan. Pag sinabing sweep, nilagpasan niya yung liquidity. Pag nag-ATH ba BTC, anong galaw niya? Pwede siyang dumaretso bullish or pwede niyang i-sweep yung previous all-time high tapos mag-react siya pababa. Tapos yung reaction, may dalawa rin yun. Pwedeng reaction diretso pababa or reaction na pullback lang. Yung sweep na yun yung mga stop hunt ng stop loss nyo. So baka isipin nyo, mas maganda walang stop loss mas yari kayo dun. So if wala na kayong question, update ako ulit sa next session. Kailan ba? Update ako sa Telegram for this one. So yung part 1 ng placement, kung saan ito hahanapin, actually kasama dito yung confirmation. Ayan, pwede sa discount, sa support, sa demand, lower structure. Sorry, mali ito higher structure dapat update ako sa Telegram pag magla-live ako. So, panoorin nyo muna to sa YouTube, yung session 1, placement. Then this week, upload ko tong session 2, time frame. Then, update ako ulit sa TG for this one, session 3. Hindi po ako SMC, sir. Physical touch. I mean, physical touch strategy.
Basta pag na-get to know more nyo ako, na-get to know more nyo ako, pangit na pakinggan eh, no? Pag nakilala nyo ako, hindi talaga ako nagre-rely sa strategy. Ano ako, ano ba tawag doon? May tawag doon eh. Adjustment. Flexible. Flexible, yung magandang term. So, ito yung link sa TG, nasa bio, tapos ito yung YouTube. Flexible, yung magandang term. So, kahit anong time frame dito, pwede kong i-trade. Kahit anong coin dito, pwede kong i-trade. Sarap po. So, yan, matatrade mo siya. So, punta ako sa flip, punta ako sa 1 hour, sa 4 hours, 1 minute, matatrade mo siya. And yun yung gusto kong matutunan nyo. Makatrade kayo mag-isa na ikaw maghahanap ng coin, ng pair, ikaw magta-top down analysis, ikaw magka-calculate ng size, malalaman mo yung position, entry, SLTP, ikaw lahat. That's why hindi ako nag-chart request dito kasi gusto ko kayong turuan. Ang sa ganun, kahit hindi na tayo magkakilala, marunong kayo mag-trade. Gymnastic ka pala, sir. Bakit? Staking dati, nagaganyan ako. Pero ngayon, more on futures na. Flexible. Corny Actually, ba't libre ko itong gila? Actually, may mentoring ako one-on-one. Pero, kaya nyo kasi ito aralin nang hindi kayo nag-undergo ng mentoring. Lahat ng resources nasa Google, nasa YouTube, meron sa TikTok, pwede kayo magtanong sa mga coaches or ibang influencer. Yung mentoring kasi is para lang talaga siya yung mga paid para sa nahihirapan. Or talagang gusto talaga nila ng one-on-one assistance. So, meron kasing trader na pag binigay mo siya sa kanya ng free, hindi niya papahalagahan yon. Pero kasi pag pinut niya yung investment niya or yung payment niya dun sa isang mentor or coaches, kahit tinatamad yun, a-attend yun. Kasi nga, may investment siya or may paid siya doon. Ganon. So, ito, kaya nyo to ng free. Basta sipagan nyo lang, kaya nyo talaga to. Pero ako kasi, hindi ko talaga to kinaya ng free. Nagpa-mentor ako like 4 times. Sobrang hina ko ba naman eh. Siyempre, kailangan. So, ikaw talaga, laging ikaw. Sisiyo mo na yung sarili. Sinisikaw yun, no? It's you versus you, yun lang. So, kung kaya mo to, like, kaya mo talaga eh. Yes, nagpo-forex ako sa prop firm. Forex tinatrade ko. Balik ka na, Shabol. So, paano magpa-mentor for clip? Bago ka magpa-mentor, dito sa Google Drive na to, maraming lesson. Like i-assure mo muna yung sarili mo na gusto mo talaga mag-trading. Para hindi ka magsayang ng finances, effort, money, especially time. Importante yung time. Yung prop firm naman, inaalaw ka niya bigyan ng malaking funds to trade. Okay? So, meron kang percentage doon or commission. Let's say, for example, bigyan kita ng 100K. I-trade mo yon, then hati tayo pag napanalo mo. May certain rules sila. Yes, pwede kayo mag-demo. Basta, you improve daily. Magulat ka na lang pag ginawa mo to consistent. Nandun ka na. Message nyo ako sa Telegram. Yan, message nyo ako sa Telegram. Marami to. Basta pag need nyo talaga ng coaching or one-on-one, marami naman dyan. Okay? Marami nagme-mentor dyan. Nagme-mentor din naman ako. Hindi ko sinabing sa akin kayo. Explore. Gusto ko makita nyo yung mentor na para sa inyo. Yung ma-expose yung potential nyo. Okay? So, explore for more and research.
Kasi marami nag-offer ng mentorship. So yan, may candlestick psychology, trend lines, study, um, folder ko, ako mismo gumagawa nito, then ina-update ko yan. Marami na. Elliott Wave, kung yan yung strategy mo, then go for it. Diba? Lahat available na. Kung kulang ka sa psychology, maraming mindset book dito. Yan. To make your psychology strong. Actually, binili ko to na nag-i-start ako. Ang mahal lang bili ko dito, pero kasi pero kasi inaral ko talaga siya. Na-scam lang ako dun eh. Pero naging helpful naman. Falcon trading, halo-halong strategy. Walang bayad to, free to. Message lang ako sa Telegram. Bilis ng chat. So yun, if wala na kayong question, I think that's the it. That's the it. That's it. I hope may natutunan kayo, no? Sa 1 hour na to. Sipag nyo, grabe. Kaya nyo yan. 11:50 na pero nandito pa rin kayo nagte-trade. So, one day magbe-bear fruit yan. Trust me. Siguro mag-start ka sa getting started. Asan yung getting started? Ito oh. Para maintindihan mo yung fair value gap, order block, yan, basic. Or kaya punta ka dito sa folder ko. Adyan, deposit and withdrawal. Trading view. Maano tong trading view? Yung, paano mo i-set up yung trading view mo? Technical analysis. So, ako gumawa niyan. Lahat nandyan. 4 phases, trend line, patterns, key levels, entry and exit. Iba-ibang klase. And so on. Position sizing, indicators. So, explore nyo lang. You don't need to read it all at once. All at once. Ano lang, kahit 1 PDF a day. Meron natutunan, bro. Thank you. Speaking po ng scam, why ganun yung buhay na nag-start? Kasi masyado pa tayong attracted dati sa pera. Gusto natin kikita agad. Kaya madali tayong mag-invest. Masyado tayong malambot sa ganon. Pero kasi pag ikaw marunong ka na mag-trade, hindi ka na maa-attract sa mga offers. Like, 1K mo gawin kong 2K. Sasabihin mo doon, 2K lang, kaya ko siya gawing 5K eh. Ganun. Meron ng confidence. Wala yung link niyan. Kailangan nyo i-message sa akin yung email nyo para iwas scam. Okay? Message sa akin, then i-add ko kayo dyan. Ngayon din, pag end nito. Magto 2 years na ako sa trading. Medyo matagal na yun for me pero grabe ako mag-aral. Pag nakita nyo notes ko, siguro soon. Oo, di ka ma-attract sa signal. Hindi ka ma-attract sa AI, sa bot, or sa mga investment. Kasi kaya mo mag-generate alone. So, yun lang. I hope may natutunan kayo. Thank you for attending. Upload ko to this week. And update ko kayo sa next session. Okay? Nasa link yung TG. Ito. Patahimik na ako. Daldal ko eh. Ito YouTube, ito yung TG. Mag-mute na ako. Pag hindi nyo makita yung TG, nagsalita pa rin. Pag hindi nyo makita yung TG ko, message ako sa TikTok or dito sa TG. Thanks, Montea.
Hindi ko pa nakita yung OneNote ko. So, yun. I hope nakabigay ako ng konting confidence sa inyo. So, yun na, mag-mute na ako. And by 12, i-end ko na yung live. Bias ko sa BTC short, so most likely yung Doge magbabagsak din. Thank you sa subscribe. Thank you. Mag-mute na ako. And hindi na ako sasagot ng question. However, by the way, last na yung pahabol. Pag may tanong kayo, like simple questions, pwede nyo ako i-PM. Huwag kayong mahiya. Sakaling ko kayo. Wala naman kayo niyan eh. Mag-message kayo pag may question kayo, like, kahit, basta, hindi na lang sasabi. Basta magtanong kayo. Huwag kayong mahiya. Small questions drives your success. Pag yung question mo ng 2024, umabot pa ng 2025, problema mo na yun. What's founded? Sabi ko, hindi na ako magre-reply, sumagot pa. So, last na yun, ha? Okay. Huwag kayo mahiya, mag-message lang kayo pag may question kayo. So, yun, bye-bye. Thank you ulit sa inyo. Love ko magturo. Kahit walang nanonood dito, magtuturo ako. Bye-bye. Funded? No. I trade my own funds. So, yun. Hindi na talaga magsasalita.